Ang nakaraan, napunta ang ating bida at si Eleanor sa isang kakaibang lugar kung saan naririto ang isang dragon, na naligay sila sa delikadong sitwasyon. Ganun pa man papunta na rin ang mga malalakas na nilalang na sila Astrid at Noah. Pagpapatuloy. Isang dambuhalang kuko ang agad na humablot mula sa bunten ng mga naduraj na bato, at isang puting dragon ang itinaas ang ulo kina Eleanor at Nox, na umuungol habang itinatanong kung sino ang gumising dito gamit ang kanilang mana. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Eleanor sa gulat at nabulalas, isang dragon ito. Pagkatapos ay natahimik siya at napagnilayan na ang mga dragon ay mahiwagang nilalang na may mataas na talino, naaalalang narinig niya noon na ang ilan sa kanila ay mapanganib, mga dragon na lumalamon ng tao at sumisipsip ng mana para sa kanilang sarili. Pinasingkit niya ang kanyang mga mata ng may pag-iingat, napagtanto niyang malinaw na nagpapakita ng puot ang dragon at naisip na mapanganib ang sitwasyon. Nang mapansin ang isang malaking bato sa malapit, maingat niyang inilapag si Nox doon at napagtanto na ang target ng dragon ay malinaw na si Nox. Habang inaayos ang kapa nito, may pag-aalala niyang naisip na wala siyang likas na talento sa mahika at hindi rin sapat ang kanyang mana. Matapos ang maikling pag-iisip, tiniyak niya na imposibleng ang mana niya ang gumising sa dragon at nangatwiran na dapat ay tumugon ito sa mana ni Nox. Bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, same time niyang naisip kung iniisip ba nito na iiwan niya ito, at nagpasalamat kay Nox sa pagliligtas sa kanya, at nagpasyang ngayon naman ay turn na niya para protektahan ito. Sa isiping iyon, buong pasya siyang tumayo at humakbang pasulong upang harapin ang dragon, matatag na idineklara na siya nga ang tumawag dito. Tiningnan siya ng dragon ng may pagdududa, maingat siyang pinagmasdan bago malamig na sinabi na napakakaiba nito at hindi siya iyon, dahil hindi ito nakakaramdam ng ganoong antas ng mana mula sa kanya. Muling pinagtibay ni Eleanor nang may katiyakan na sinabi na niyang siya iyon at idinahilan na pagod lamang siya dahil kapos gamit lang ng kanyang mana. Agad na ipinakita ng dragon ang matatalas nitong ngipin at huminga ng malalim. Ipinipilit nito na nararamdaman pa rin nito ang pambihirang mana na iyon at sinabing matagal na nung huli itong nakatikim ng ganoon kasarap na pagkain. Inakusahan siya nito na may itinatago at tinawag siyang bata. Sa puntong ito, nanigas si Eleanor, nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Lumapit ang dragon sa kanya at nagbanta na ang lugar na ito, ang Winter Bridge, ay puno lamang ng malupit na taglamig at mga hayop na may kaawa-awang mana. At sa wakas ay nakatagpo na ito ng isang bagay na karapat-dapat kainin doon, sabay dagdag na hindi ito susuko ng ganoon kadali. Sulyap sa gilid, matatag na. Naisip ni Eleanor na may malaking posibilidad na dumating ang dean o ibang mga propesor para iligtas sila, at kailangan niyang mag-ulol ng oras hanggat maaari. Higit sa lahat, naisip niya na maraming bagay siyang gustong sabihin kay Nox. Dala ang kaisipang iyon, mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamay at humakbang pasulong, idineklara na hindi siya actress. Walang pakialam na sumagot ang dragon na kung ganoon, magsasalita ito gamit ang lakas. Habang sinasabi ito, isang marahas na bugzo ng asul na enerhiya ang nagsimulang mag-ipon sa loob ng bibig nito. Ipinatawag ni Eleanor ang kanyang fire magic para lumaban at buong lakas na sumigaw para sa apoy. Sa isang iglap, isang makapal na hamog ang bumalot sa espasyo sa harap, at mula sa loob nito, ang matalas na kuko ng dragon ay biglang sumugod, diretsyong damba kay Eleanor. Sa malalim na boses, inulit nito na ang target nito ay hindi siya. Hawak ang sugat sa kanyang braso, pinagdikit ni Eleanor ang kanyang mga labi ng may pagtutol. Hindi pinapansin ang dugong tumutulo sa lupa, sinubukan niyang tumayo at nag-aatubiling iginiit na talagang hindi niya kaya, bago buong tapang na idinagdag na hindi siya tatabi. Nang marinig ito, may paghamak na tinawag siya ng dragon na isang hanggal na nilalang, ngunit sinabing ang ganoong kahangalan ang nagpapadyang kawili-wili sa mga tao. Pagkatapos ay idineklara nito na maaari niyang isumpa ang sarili niyang katangahan sa kanyang kamatayan at idiniin ang dambuhalang kuko nito sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang braso ni Nox. Nagsimulang lumitaw ang mga alaala sa kanyang isipan habang iniisip na ang Nox von Rainhaver ay isang bagong pangalang nakuha niya sa isang bagong mundo, bagaman orihinal itong pagmamay-ari ng iba, isang pangalang ninakaw niya para sa sarili. Inamin niya na nasanay na siya sa pagganap sa papel na iyon. Maraming bagay ang nangyari, at nakabuo siya ng hindi mabilang na ugnayan sa mundong iyon. Ngunit habang mas maraming nakukuha si Nox,
mas lalo naman siyang minumulto ng kalungkutan. Kinilala niya na nananatili siyang nakakulong sa pagdurusa dahil hindi siya makatakas sa anino ni Nox at na siya, si Yu Chan, ay isa pa ring dayuhan sa mundong iyon. Tinanong niya kung sino ba talaga siya at bakit siya sumanib sa katawan ni Nox. Bigla, nagbago ang eksena sa kanyang silid sa modernong mundo, at ang kamalayan ni Nox, ang kamalayan ni Yu Chan, ay nagsimulang bumalik. Tinitingnan ng lahat sa mesa, gulat niyang naisip na iyon ang kanyang silid. Sa screen ng computer ay lumitaw ang mga salitang, "inner lunatic", at ang keyboard ay nagsimulang mag-type ng tuloy-tuloy. Isang bumubulong na boses ang nagtanong kay Yu Chan kung sino sa tingin niya ang kanyang sarili, na nagsasabing wala siyang pagkakaiba kay Nox. Nalilito, tinanong ni Yu Chan kung ano ang ibig sabihin yon. Pagkatapos, ang mga figure ni na Yu Chan at Nox ay unti-unting nag-overlap, at isang kaisipan ng dahan-daw ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Yu Chan ay si Nox, at si Nox ay si Yu Chan. Sila ay iisa, ang kanyang tanging anak. Sa puntong iyon, tila naliwanagan ang isipan ni Nox, at ang imahe ng kanyang silid sa nakaraang buhay ay unti-unting kumupas. Ikinuyom ang kanyang kamay ng may katiyakan, napagtanto niya na siya ay parehong si Yu Chan at Nox, dalawang tao na iisa mula pa sa simula. Tumangalan ng may pananabik, ibinulong niya na ang pangalan ay sa kanya mula pa sa simula, at hindi siya isang manloloko na gumagamit ng katawan ni Nox, kundi si Nox von Reinhofer mismo. Dahil naniwala siyang magkaiba sina Yu Chan at Nox, patuloy siyang nakaramdam ng pagdududa at kawalang katiyakan, at ang kawalang katiyakang iyon ang naging pinakamapanirang puwersa sa loob niya. Nangatwiran siya na ang mga hangkag na alaala mula sa kanyang panahon bilang Yu Chan ay hindi totoo at naisip kung pansamantala lamang ba siyang ipinadala sa ibang mundo. Naaalala ang mga salitang "welcome back" na nakasulat sa liham na para sa kanya. Pagkatapos noon, magaan na humakbang si Nox at tumayong kalmado, sinasabing sa wakas ay naging malinaw na ang lahat. Inamin niya na kung minsan ay kinasusuklaman niya ang karakter ni Nox dahil, sa mundong iyon, nararamdaman niya ang init ng iba na matagal na niyang hinahangad, at dahil si Nox, ang delinkwenteng iyon, ay nagtataglay ng higit pa sa anumay mayroon siya noon. Muli niyang pinagtibay na si Yu Chan ay si Nox, at si Nox ay si Yu Chan, at mula sa simula, sila ay iisa. Itinaas ang dalawang kamay nang wala sa sarili, na pagnilayan niya na ang lahat ng iyon ay sa kanya mula pa sa simula. Sa wakas, itinaas ang kanyang mukha ng may kaginhawaan, nagpasya siya na sa ganoong kaso, malugod niyang tatanggapin maging ang sarili niyang mga kapintasan at gagamitin ang mga ito para mabuhay, anuman ang mangyari. Mariing ipinikit ni Nox ang kanyang mga mata habang naaalala ang sinabi ni Astrid sa kanya na upang makabisado ang dragon breathing, kailangan niyang buksan ang kanyang lower dantian at paikutan ang mana doon. At para magawa iyon, kailangan niyang pumasok sa kanyang mental image, ang kanyang inner world. Bahagya siyang ngumiti at naisip na nakapasok na siya sa kanyang inner world, ang inner worlds ni Yu Chan at Nox, na siyang silid mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakatingin sa kulay lila-asol na enerhiya na umiikot sa harap ng kanyang dibdib, nag-concentrate siya at nangatwiran na kung bubuksan niya ang kanyang lower dantian, malalampasan niya ang bawat hadlang at muling babangon. Bilang kapalit, upang ilabas ang kapangyarihang iyon, kailangan niyang burahin ang bawat bakas ng presensya at hininga sa loob ng kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at same time na naghinuhal na nangangahulugan itong kailangan niyang itaya ang kanyang buhay, ngunit wala na sa kanya ang lahat ng iyon. Hindi nagtagal, tila nagsimulang mahulog ang kanyang katawan. Rinelax niya ang kanyang sarili at naramdaman na naglalaho na ang kanyang kamalayan. Kasabay nito, lumitaw ang mga system notification, na nag-aanunsyo na ang puso ng player ay hihinto sa pagtibok sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay 2 segundo, at pagkatapos ay 1 segundo. Sa isang iglap, ang lahat ay naging isang guhit ng liwanag. Sa katotohanan, nanghina ang ulo ni Eleanor. Nang makita ito, ninisihan siya ng dragon at tinanong kung nagmamatigas pa rin ba siya. Napapansin na ang kanyang katawan ay tuluyan ng nawala ng lakas, tinuya niya ito. Dagdag pa rito, sinasabing hindi na niya ito matatagalan pa. Sa kanyang panig, wala nang magawa si Eleanor habang iniisip kung gaano siya kaawa-awa, at inamin na tama ang dragon. Wala na siyang lakas para iwasan ang pag-atake. Kasabay nito, ibinuka niya ang kanyang mga paa at itinaas ang kanyang mga braso, nagpapas siya na malapit na siyang mamatay,
ngunit kailangan niyang magtiis hanggang sa huli. Sa pag-agos ng mga luha ng kawalan ng pag-asa, nagpadala siya ng telepathic message kay Shane, sinasabing alam niyang hindi niya ito naririnig ngayon, ngunit may isang bagay siyang gustong sabihin dito. Nagpasalamat siya sa pagprotekta sa kanya at gustong sabihin ito ng direkta sa kanya. Humingi siya ng paumanhin, ipinapaliwanag na ito lamang ang tanging paraan para maiparating ang mensaheng ito. Sa sandaling iyon, ibinuko ng dragon ang bibig nito ng malapad at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya. Malungkot niyang idinagdag na kailangang mabuhay ni Shane dahil iyon ang kanyang huling kahilingan. Eksakto noon, nagliwanag ang bibig ng dragon at ang malakas na enerhiya ay malapit ng pakawalan. Bigla, isang malumanay na boses ang sumagot, masyado pang maaga para maghiwalay ng ganoon, at kasabay nito, isang kulay lilang slash ang bumulusok mula sa langit bilang pag-atake. Pagkakita sa figurang nakatayo sa harap niya, natigilan si Eleanor sandali. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at naisip kung si Shane ba iyon, ngunit pagkatapos, dahil sa pagkamangha, hindi sinasadyang natawag niya ito, nagtatanong kung si Nox ba iyon. Nakatitig si Eleanor sa gulat at nabulala sa hindi paniniwala na si Shane iyon, pagkatapos ay agad na itinanggi at naisip kung si Nox ba sa halip. Ang taong tumigil ang paghinga kanina ay nakatayo na ngayon ng matatag sa harap niya na may hawak na espada. Sa sandaling iyon, napansin ni Eleanor ang pulang ilaw na nagmumula sa pendant sa kanyang leeg at nagtaka kung bakit biglang nag-react ang pendant sa kanyang leeg. Tinanong niya kung bakit ang pendant na ibinigay niya kay Shane ay nagre-react kay Nox. Isang bigla ang realisasyon ang tumama sa kanya, at naisigaw niya na marahil si Nox ay si Shane pala sa buong panahon. Ang kasalukuyang hitsura ni Nox ay kamukhang kamukha ni Shane, habang ang pendant ni Eleanor ay naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan na parang apoy na bumalot sa paligid. Sinabi ni Nox na maaari siyang humingi ng paumanhin mamaya dahil sa pagdaraya sa kanya. Sa sandaling iyon, isang nagniningas na mata ang lumitaw, at ngumiti si Nox habang sinasabi sa kanya na mas mabuting manahimik na lang siya. Ang kapangyarihan mula sa matang iyon ay sumama sa kulay lilang enerhiya na nagmumula kay Nox at nag-ipon sa espada habang pinapakawalan niya ang Moonlight Blade. First Form, Super. Sa loob-loob ni Nox ay sinabi niya na inaasahan na niyang siya ang gumising sa kanya. Ang kulay lilang kapangyarihan ay bumugso na parang bagyo habang nagpatuloy siya sa Moonlight Blade, Second Form, Full Moon. First Step. Nagsimula ang pag-atake ng puting dragon, at tinukso ito ni Nox sa pagsasabing nagising ito ng mag-isa at nagsimulang gumawa ng gulo. Lalo pang naging mabangis ang dragon at ligaw na sumalakay. Tumalon si Nox sa ere at malamig na idineklara na dapat na itong mamatay. Sunod-sunod na pag-atake ang sumunod habang isinasagawa niya ang Moonlight Blade, Third Form, Moon Splitting Slash. Ang walang panat na mga hampas ay nakasugat sa dragon, at ang nakakatakot na kapangyarihan ni Nox ay nagpamangha kay Eleanor habang nahihirapan itong manatiling nakatayo sa gitna ng labanan. Naisip niya na ganap siyang naiiba sa Nox na kilala niya sa lahat ng oras na ito at nagtaka kung ano ba talaga ang pulang mata at ang dambuhalang kapangyarihang iyon. Higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung paano nagising si Nox pagkatapos tuluyang mamatay. Sa loob ng naglalahong kamalayan ni Nox, nauaala niya na upang makabisado ang dragon breeding, kailangang buksan ang lower dantian at paikutan ang mana doon. Gayunpaman, upang mailabas ang kapangyarihang iyon, kailangang ihinto ang bakas ng presensya at hininga sa loob ng katawan, na nangangahulugang kailangang itaya ng tao ang kanyang buhay. Naramdaman niya ang paglaho ng kanyang kamalayan habang ginagamit ang Fire Spirit Pendant, isang item na kayang magpatawag ng mga spirit base sa mana na taglay niya. Naalala niya na isa itong mahalagang alaala na pag-aari ng ina ni Eleanor, kahit na ibinigay niya ito kay Shane sa halip na sa kanya. Tahimik na nagpasalamat si Nox kay Eleanor at naisip na maaari sana itong makipag-contract sa intermediate fire spirit na si Salamander. Naisip niya na sayang kung ang ganoong mahalagang artifact ay gagamitin lamang para sa isang mid-tier spirit. Kahit na mga hulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay, naniwala siya na kailangan niyang makakuha ng mas higit pa. Pagkatapos ay tumawa si Nox ng may tiwala sa sarili, hinawakan ang pendant sa kanyang kamay, at idineklara na tumatanggi siya. Ipinahayag niya na ipatatawag niya ang Spirit King.
Isang system message ang nagbabala na ang pagpapatawag ng isang spirit na may mas mataas na ranggo ay uubos ng life force ng player at nagtanong kung nais niyang ituloy ang pagpapatawag. Nag-isip si Nox sa kanyang sarili na kailangan niya ng spirit na may sapat na lakas ng mana para pumatay ng dragon, ang Spirit King of Flames. Pagkatapos ay buong pasya niyang idineklara ang summon. Nang inig ang kanyang puso habang ang kapangyarihan ng dragon ay bumubagso sa paligid niya. Lumitaw ang mga system message na nagsasabing maaari siyang makipag-contract sa Fire Spirit King na si Ifrit. Sumunod ang mga babala na ang malaking bahagi ng life force ng player ay kailangang isakripisyo upang makumplito ang kontrata at maaaring mamatay ang player. Nagtanong ang system kung nais pa rin niyang ituloy. Hawak ang pendant sa kanyang leeg, napalibutan si Nox ng hininga ng dragon. Ang mga apoy ay nag-ipon na parang isang mar-angel at nagniningas na kaluluwa bago nagbagong anyo sa isang dragon. Sa hugis ng isang babaeng may nagniningas na kulay kahel na buhok. Naglatag ang babae ng isang kondisyon, tinatanong kung talagang naglalakas loob siyang sumubok na makipag-contract sa kanya, ang Spirit King, at sinasabi sa kanya na kung nais niyang bumuo ng ganoong kontrata, maaaring kailanganin niyang isuko ang lahat ng kanyang pag-aari. Hindi nagatubili si Nox at sumagot na marahil siya, ang Spirit King, ang talagang may gusto sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa Fire Spirit King sa gulat. Kinalkula ni Nox sa kanyang sarili na nagtataglay siya ng sapat na mana para ipatawag ang Ice Dragon. Na ang kanyang fire resistance ay bumuti salamat sa kanyang pagsasanay kasama si Astrid, at bata pa siya na may malaking puwang para lumago. Nangatwiran siya na pabor si Ifrit sa mga contractors na katulad niya. Naalala niya na si Ifrit, ang Fire Spirit King, ay nasisiyahang magparusa ng mga demonyo at tinulungan pa si Solomon na patayin ang mga ito. Naniwala si Nox na ang sarili niyang layunin na lipulin ang 72 demonyo ay tumutugma sa layunin ni Ifrit. Tinanong naman ng Fire Spirit King si Nox kung gaano ang iniaalok niya. Sumagot si Nox na nag-aalok siya ng 10 araw. Kinwestiyon siya ng Fire Spirit King sa pagkalito, sinasabing ang 10 araw lamang ay hindi man lang sapat. May tiwalang sumagot si Nox na ibibigay niya ang lahat maliban sa 10 araw. Tumawa ang Fire Spirit King at tinanggap ang kahilingan, sinasabing ang maliit na nilalang ay medyo nakakaaliw at tinanong ang kanyang bata kung ano ang pangalan nito. Sumagot si Nox na ang kanyang pangalan ay Nox von Rainhover. Pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng kapangyarihan ang Fire Spirit King sa kwintas, sinasabing mabuti iyon, at dapat makipag-contract si Nox von Rainhover sa kanya, sabay dagdag na dapat na silang magsimula. Habang kumakalat ang kapangyarihan sa buong katawan ni Nox, biglang lumitaw ang isang system message, na nagsasabing ang haba ng buhay ng player ay lubhang nabawasan. Pagbabalik sa katotohanan, ang White Dragon, matapos matanggap ang pag-atake ni Nox, ay nairita at hiniling na malaman kung paano ang isang maliit na batang tulad niya ay nagtataglay ng ganoong dambuhalang kapangyarihan. May tiwalang itinaas ni Nox ang kanyang espada ng walang takot at may pangungut siyang sumagot na nakakaaliw ito. Sabay dagdag na curious din siya kung paano ang isang ordinaryong butiki na tulad ng dragon ay nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. At sa galit, umungol ang dragon na nang-ahas si Nox na hamunin ito at idineklara na papatayin niya ito ng malupit. Iniwasan ni Nox ang pag-atake at sumugod patungo sa dragon, hinahamon ito habang sinasabing kailangan niyang maging malakas. At ang dragon ang magiging pundasyon niya. Itinapak ng dragon ang paa sa lupa, na nagdulot ng paglabas ng mga spike ng yelo para atakihin si Nox. Tumalon si Nox ng mataas sa ere habang ang dalawang kamay ay itinataas ang kanyang espada. Itinaas ng dragon ang ulo nito sa kanya habang ang kislap ng nagyayelong kapangyarihan ay nag-iipon sa bibig nito. Sumisigaw na ang maliit na daga ay nakarating na sa dulo at iniutos itong mamatay. Ngumiti si Nox at sinabing nagtataka siya kung gaano karaming lifespan ang makukuha niya sa pagkakataong ito. Sabay na umatake ang magkabilang panig. Ang dragon, sa hindi paniniwala, ay nabulalas na si Nox, bilang isang tao, ay hindi posibleng magtaglay ng ganoong kapangyarihan. Pagkatapos ay iniswing ni Nox ang kanyang espada gamit ang teknik na tinatawag na Moonlight Blade, third form, Moonsplitting Slash. Ang malakas na tama ay tumama sa dragon, na naging sanhi ng pagpili nito sa sakit.
Nanatiling tulala si Eleanor sa eksena habang ang dambuhalang kapangyarihan ni Nox ay bumabalot sa buong bundok. Nang matapos ang labanan, tinalo ang dragon at lumitaw ang mga system message na nagsasabing matagumpay na natalo ng player ang isang dragon sa unang pagkakataon, na ang monostat ay permanenteng tumaas ng plus 0.5, na ang epekto ng Black Flame Ring ay nagpataas ng lifespan ng player ng 170 araw. Na nakuha ang mga dragon materials at ang titulong Dragon Slayer ay nakamit. Habang may bahid ng dugo ang kanyang espada, ngumiti si Nox sa kanyang sariling tagumpay. Tiningnan ni Rick ang kumikinang na orb sa kanyang kamay at tinawag ang taong sangkot na isang kaawa-awang hanggal, sinasabing ang lalaki ay nag-astang mayabang at arrogant para lang mauwi sa pagkahuli nila. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili na mas mabuti sana ang panganay ng Rainhofer, ngunit naghinuha na hindi na ito mahalaga dahil malapit na ring mabuhay muli si Lord Amdusias. Sa harap ni Rick, lampas sa mga kadena, ang Crystal Moon ay naglabas ng isang kulay lilang marka. Napagnilayan ni Rick na ang Demon Amdusias ay kabilang sa 72 demonyo at gumagamit siya ng mga sound attack, na may mga kasanayang sinasabing pambihira. Naisip niya na ang makatagpo ng ganoong dakilang nilalang ay hindi kapanipaniwala. Higit sa lahat, napansin niya na ang Silang Stone ay nanatiling ligtas sa pagkakataong ito, at naniwala na malamang ay halos ganap na narecover ni Amdusias ang kanyang kapangyarihan. Nangatwiran si Rick na kapag nangyari iyon, mapapatay nila hindi lamang si Nox von Rainhover, kundi pati na rin si Noah von Trinity, kasama si Luna. Matapos ang kanyang pag-iisip, iniabot ni Rick ang kamay at hinawakan ang marka sa kristal. Nagsimulang magbitak ang kristal at kalaunan ay nadurog, na nagpapakita ng isang kakaibang figure ng demonyo. Nagtanong ang figure kung sino ang gumising sa kanya. Ang nilalang ay may maitim na balat at iisang sungay sa kanyang ulo. Agad na lumuhad si Rick sa isang tuhod at magalang na sinabi na siya ang gumising sa kanya at binati si Lord Amdusias. Napansin ni Amdusias na si Rick ay tila isang kapaki-pakinabang na bata, at pagkatapos ay tinanong kung nasaan sina Archduke Baal at Agares. Ibinaba ni Rick ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin, ipinapaliwanag na hindi nila nakolekta ang lahat ng mga piraso, kaya ang pagbuhay kay Archduke Baal ay magtatagal pa. Iniulat din niya na hindi pa nila natutukoy ang lokasyon ni Lord Agares. Sumagot si Amdusias na nauunawaan niya at sinabing, gayunpaman, ang kanilang layunin ay nananatiling hindi nagbabago mula noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag na, sa 72 demonyo ni Solomon, si Baal ang may ranggong una bilang unang Archduke. Ang layunin ng mga demonyo at ng mga demonic humans ay buhayin siya muli, ibaon ang demon realm sa lupa, at gawing impyerno ang mundo ng mga mortal. Kinalkala ni Rick sa kanyang isipan na, upang mabuhay siyang muli, kailangan nilang mabawi ang siyam na soul fragments na nagkawatak-watak noong Eastern War. Upang may siguro iyon, kailangang magising ang ibang mga Archduke sa lalong madaling panahon, at naisip niya na hindi na ito magtatagal. Sa sandaling iyon, lumitaw ang status window ni Nox na may mensaheng nagsasabing ang titulong, Dragon Slayer, ay nakamit na. Pagkakita sa mensahe, huminga si Nox ng maluwag at naisip na medyo naging masyadong delikado sa pagkakataong ito. Naniwala siya na nabuhay siya salamat sa Fire Spirit's pendant na ibinigay sa kanya ni Eleanor. Bigla, ipinulupot ni Eleanor ang kanyang mga braso sa baywang ni Nox at tumangging bumitaw, na ikinagulat nito. Tinawag siya ni Nox at nakiusap kay Eleanor na maghintay, sinasabing ibababa muna niya ito bago sila mag-usap. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Eleanor. Tinanong ni Nox kung para saan siya humihingi ng paumanhin. Ipinaliwanag ni Eleanor na humihingi siya ng paumanhin sa maling pag-unawa sa kanya at sa pagsusumikap na kamuhian siya sa loob ng mahabang panahon, sinasabing pinagsisisihan niya ang lahat ng iyon. Nang marinig ang emosyon sa kanyang boses, nagulat si Nox at nagtaka sa kanyang sarili kung umiiyak ba talaga si Eleanor. Napagnilayan niya na ito ang Golden Fox, si Eleanor, at naisip na kung mayroon mang dapat humingi ng paumanhin, iyon ay siya. Nakakaramdam ng pagkailang, tiniyak ni Nox sa kanya na wala siyang dapat ihingi ng paumanhin at sinabing talagang humihingi siya ng paumanhin na hindi niya nasabi sa kanya ang tungkol kay Shane ng mas maaga. Pinutol siya ni Eleanor at sinabihan siyang huwag humingi ng paumanhin. Ipinapaliwanag na alam niyang ginawa niya ito para tulungan siya. Nang marinig iyon, natigilan si Nox at nagtaka kung ano ang ibig niyang sabihin.
Nang humarap siya sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha nitong puno ng luha. Tinukso ni Knox na umiiyak ito nang higit pa sa inaasahan niya. Nahihiya, namula si Eleanor, pinunasan ang kanyang mga luha, at ibinulong na magpanggap na lang siya na hindi niya ito napansin. Tahimik na sinuri ni Knox ang sitwasyon, iniisip na ang ekspresyon sa kanyang mukha ay walang halong pag-arte o pagkukunwari. Naisip niya na maaaring bahagyang maging basa lang ang kanyang mga mata sa pinakamataas na antas. Ngunit ngayon ay napagtanto na si Eleanor ay tunay na nag-aalala sa kanya at umiiyak. Napagnilayan ni Knox na naniwala siya noon na negosyo lang ang tingin nito sa kanya, kaya naman hindi niya inaasahang magugulat siya ng ganito. Tinanong ni Eleanor si Knox kung bakit niya siya iniligtas at nagtaka kung dahil ba ito sa mabuti niyang puso. Tinanong din niya kung hindi ba niya ito kinamuhian. Sumagot si Knox na hindi niya alam ang ibig nitong sabihin. Humawak si Eleanor sa lelayan ng damit ni Knox na parang nakikiusap, at nakiusap sa kanya na huwag iwasan ang tanong, nagmamakaawa na huwag siyang iwanang mag-isa tulad ng ginawa niya noong araw na iyon sa social gathering, at nagtatanong kung maaari man lang niyang sabihin na hindi niya ito kinamuhian. Matatag na ipinahayag ni Knox ang kanyang nararamdaman, sinasabing kailanman ay walang naging dahilan para kamuhian niya si Eleanor de Revelon. Ang kanyang pag-amin ay nagpamula kay Eleanor. Pagkatapos ay tumalikod si Knox at sinabing dapat na silang umalis dahil mapanganib na manatiling malapit sa bangkay ng Ice Dragon ng ganoon. Napagtanto ang kanyang ginawa, naging balisa ang isipan ni Eleanor habang nagtataka, sa sobrang hiya, kung ano ang katatapos lang niyang gawin at sinabing hindi siya makapaniwala na ipinakita niya ang ganoong kaiyahiyang panig ng kanyang sarili kay Knox. Naisip niya na bigla na lang bumuhos ang mga luha ng hindi niya namamalayan, at kahit papaano, ang pagiging nasa likod lang ni Knox ay nagparamdam sa kanya ng init, kaya naman kusa na lang lumabas ang mga luha. Samantala, naglakad si Knox papunta sa patay na dragon at maingat na nagsimulang mangolekta ng mga materyales mula rito habang iniisip na kailangan nilang maingat na kolektahin ang mga materyales mula sa natalong Ice Dragon. Nang bigla niyang marinig ang mahinang tawa ni Eleanor, lumingon si Knox sa kanya at nagtanong kung ano iyon. Masayang sumagot si Eleanor na iniisip lang niya na hindi ito nagbabago kahit sa ganoong sitwasyon. Masungit na sinabi ni Knox sa kanya na manahimik at sumunod na lang sa kanya. Malugod na sumang-ayon si Eleanor at sinabing gagawin niya. Habang patuloy silang naglalakad, may naramdaman si Knox at naisip sa kanyang sarili na nakakaramdam siya ng dalawang malakas na presensya ng mana na lumilipad patungo sa kanila at kung magpapatuloy sila sa paglalakad, malamang na makakasalubong nila ang mga ito sa kalagitnaan. Samantala, si Noah, na nakasakay kay Astrid na dragon, ay biglang nabulala sa gulat at nagtanong kung ibig bang sabihin yun ay muling tumibok ang puso ni Knox, habang ang hininga naman ng Ice Dragon ang huminto sa halip. Nagtaka siya kung totoo nga ba ito, iniisip na, bagaman tila hindi ka panipaniwala, marami na ring napatay si Knox na mga Archduke level na demonyo mula sa 72, kaya marahil ay hindi na ito ganoon kagulat-gulat. Naghinuha siya na ang pagpatay sa isang dragon ay maaaring hindi ganoon kasyokang pagkatapos ng lahat. Tinanong naman ni Noah si Astrid kung sa tingin ba nito ay mag-isang tinalo iyon ni Knox. Ipinaliwanag ni Astrid na, kung perpektong nakabisado ni Knox ang dragon's breathing at nabuksan ang kanyang lower energy core, posible ito. Idinagdag niya na kailangan nitong itigil ang sarili nitong puso sa sarili nitong kalooban at pilit na buksan ang kanyang mind world, at kung talagang ginawa niya iyon, maaari niyang napatay ang Ice Dragon ng may ganap na katiyakan. Nagbuntong hininga si Noah at sinabing pinaghinalaan na niya ito, gayunpaman, si Knox ay tunay ngang pambihira. Gayunpaman, patuloy siyang nagtaka kung paano nagawa ng isang normal na tao na itigil ang sarili nitong puso at maabot ang ganoong antas. Inamin niya na kahit siya pa iyon, hindi niya gagawin ang ganoon kalayo, at kinwestiyon kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan ni Knox na nagbigay daan sa kanya para gawin ang ganoong bagay. Noong panahong iyon, sina Knox at Eleanor ay nakaupo ng magkatabi sa isang kahoy na bench sa gitna ng maniyabing parang. Abangan!